Hello there, Wanderer! Sa araw na to, pupuntahan natin ng dalawa sa mga pinakamagagandang tanawin dito sa Cagayan de Oro City. Ito ang Bulao Cold Spring at ang Sinulong Falls. Ang lugar na to ay may layong about 45 minutes mula sa sentro ng Cagayan de Oro. So sa ngayon, binabaybay natin yung daan papunta sa Bulao Cold Spring at sa Sinulong Falls. Actually, magkakatabi lang yung dalawang to. At in fact, nasa pagitan ng boundary ng Cagayan de Oro at Bukidnon yung direction nitong dalawang lugar na to. Maganda naman yung daan, fully cemented naman siya at mostly may downhill, uphill lang. At sa ngayon nga nasa downhill part na tayo. Just be careful lang because yung area is stiff masyado, lalo na yung pa-downhill. So right now, nandito na tayo sa entrance ng Bulao Cold Spring. So, may entrance pala dito, entrance fee na 100 pesos per pax. At yung cottage naman ay 500. Mandatory siya talaga, you have to pay the cottage for 500 pesos. So we're not doing our trek. Ito naman yung hanging bridge ng area. This is towards the Bulao Cold Spring. So we're walking through the direction papunta sa Cold Spring. At kung matatanong nyo, yan yung Cagayan River. Kung saan dyan ginaganap yung sinatawag na whitewater rafting adventure o yung mga tour na water rafting. Napakalawak at napakalaki ng Cagayan River. Ayan, at napakalamig at napakalinaw din. So right after na makatawid kayo sa hanging bridge, may nakaabang naman na sasakyan papunta dun sa area. At actually, hindi naman din kalayuan. Nasa 300 meters lang. Pero dahil nga lang hindi sementado, kaya may pinoprovide na bongo sasakyan. So, eto na nga, we're going to the area. At we are here now at the site mismo ng Bulao Cold Spring. So, kung mapapansin nyo, napaka-shaded ng area. Yung tubig, napakalinaw at napakalamig. So, you have all the time really to have your relaxation and fun with your friends and families. Even yung tunog ng tubig ay napaka-enticing talaga for you to deep into the water. According dun sa reception, yung pinagbayaran namin ng entrance fee, ay napakaraming tao pumupunta rito during the weekends. Kaya minabuti namin pumunta rito during the weekdays. Kaya ganyan lang yung tao na nandito ngayon. At this is around 11:30 in the morning. Kaya tamang-tama lang yung kasi medyo mainit today. At yung tubig nga, as I said, it's very enticing for you to go deep into the water. Napakalinaw nga yung surroundings, the area itself, the nature. Napakagandang relaxation tong area na to. Kaya for me, it's really highly recommended for you to come here at Bulao Cold Spring. At kung matatanong nyo din, yung mga cottages nga, yun yung sinasabi ko kanina na mandatory yung bayad dyan, which is 500 pesos. At sa tingin ko naman, talagang kailangan din for you to have those cottages kasi maigi na rin na may paglalagyan tayo ng mga gamit natin. At by the way, pagdating sa pagkain, generally, bawal yung pagdadala ng pagkain because they serve actually sa restaurant nila. Nandun yung mga basic na mga Filipino food menu, yung mga pansit, you have the rice, mga lume, fried chicken. Available naman siya. Basic nga lang yung mga sinuserve nila. At in fairness, masarap yung sinuserve nila na mga pagkain kasi yung nagluluto mismo ay isang chef pala. And true to ourselves when we ordered mga
food na available nila, napakasarap nga din. So, recommended din yun na doon na lang kayo umorder. Pagdating naman sa drinks, ganun din, bawal kasi available din yung nandun. Except for water, actually, you can bring your water inside. At lucky for us today, kasi nga, hindi ganun karami yung mga tao na nandito ngayon. Kaya we're just doing some chillax moment here. Kaya ito, ninanamnam namin yung moment while staying here. At mapifeel mo talaga yung ganda ng lugar. Yung tubig mismo, napakalinaw at napakalamig. Para kang binubuhusan ng napakaraming yelo dyan sa tubig na yan. Yan yung isa sa mga source ng tubig. Parang may malit na falls sa taas na area. At napakalakas din ng current niya. Kaya be careful dyan sa area na yan. At ngayon ay tapos na tayo sa Bulao Cold Spring at pupunta pa tayo sa isang location which is yung Sinulog Falls. Kaya babalik lang tayo dito sa Hanging Bridge. So we're not traversing the Cagayan River through this Hanging Bridge. At kung matatanaw nyo, napakaganda at napakalinaw ng area. So we're just doing our trek towards direction ng Sinulog Falls, which is pabalik kanina dun sa kung saan kami nag-umpisa. And here we are now at the Sinulog Falls dito sa Cagayan de Oro. So yung area na to ay may infinity pool dahil matatanaw mo yung falls naman at yung Cagayan River sa other side niya. At ito na nga yung Sinulog Falls. So bumaba lang tayo from the poolside area. At yan yung the mighty Sinulog Falls. Kung mapapansin nyo, yung area actually is full of lush green scenery. Napakalinaw din yung tubig. At dyan siya nag-empty sa Cagayan River. Kaya isa din yan sa source ng Cagayan River, yung Sinulog Falls. Actually, marami yung falls eh. Para siya naka-curtain. Ayan, kung mapapansin nyo dun sa unahan, may iba-ibang outlet ng falls. At ito naman yung other side ng Sinulog. And by the way, bawal pala yung pagliligo dyan. Kasi aside sa malalim yung tubig,
ay medyo malakas yung current niya. Kaya napakadelikado din. Nung pinagtanong namin din sa area, yung mga ibang tao na nandyan, sabi naman nila may iba daw na nakakalusot. Kasi yung area kasi is open for camping. Kaya during night time, yung iba naliligo. Pero dito lang naman daw sa bandang unahan lang. Hindi naman dun sa, yung malapit sa falls mismo. We spent around 1 hour dito sa area ng Sinulong Falls. Just to watch yung falls mismo. At sa ngayon, tapos na nga tayo sa pagbisita sa dalawang lugar ng Bulao Cold Spring at Sinulong Falls, and we're heading back to Cagayan de Oro. So ito na yung sinasabi kong stiff na daan, paakyat naman to. It's literally stiff, kaya careful sa mga nagmumotor. Sa mga four wheels naman, kaya naman ng 4x2.